Ganap na pong alas 4:52, magandang umaga. Ngayon po'y araw ng Huwebes, 8 ng Disyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jus Riao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pangulong Duterte nanindigang hindi makikialam sa investigasyon ng NBI sa Espinosa Slay case. Ngunit mga pulis na sangkot sa kaso, hindi pababayaan. Big-time online gaming operator na si Jack Lam nais bumalik ng bansa at harapin ang mga reklamo laban sa kanya ayon sa PNP. Mga Pinoy na nagtatrabaho sa Russia humingi ng tulong upang magkaroon ng benepisyo. Philippine-Russia bilateral labor agreements isusulong ng pamahalaan. Ilang ahensya ng pamahalaan nakitaan ng kapabayaan sa kaso ng illegal Chinese workers na nahuli sa Clark, Pampanga. Likhang aita ng estudyante ng La Verdad Christian College, isa sa mga napiling grand prize winner sa photo category ng Vision Petron Competition. Ilan pang estudyante ng naturang paaralan, grand prize winner din sa music category. MMDA Black Wolves at NHA Builders magsasagupa sa Game 2 ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo. Una po sa ating mga balita na nanawagan sa pamahalaan ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa Russia na tulungan sila na magkaroon ng benepisyo. Ito ay dahil walang labor at trade relations sa pagitan ng Pilipinas at Russia kaya nahihirapan ang mga OFW na makakuha ng benefits. Ang benepisyo pong nais ko para sa aming OFW dito sa bansang Russia ay ang mababang halaga ng pagbabayad sa visa, ang konkretong kontrata po at ang medical insurance. Kung hindi po tutulong ang aming mga amo, hindi po kami makakapagpagamot ng maganda at maayos. Pagpunta ni Presidente doon ay gusto kong ipasuggest sa kanya na kung maaari ay magkakaroon ng bilateral agreement on yung deployment ng ating mga OFWs diba? Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 5,000 ang mga Pilipinong nasa Russia na karamihan ay nakatira at nagtatrabaho sa Moscow at sa St. Petersburg. Umaasa mga ito na magkakaroon ng positibong resulta ang pagpunta ni Pangulong Duterte sa nasabing bansa sa susunod na taon. Nagkaroon ng kapabayaan ang ilang ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng permiso sa mga Chinese nationals na iligal na nagtatrabaho sa isang casino sa Clark, Pampanga. Ayon ito sa Senate Committee on Labor and Employment. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. On Labor, Employment and Human Resources Development ang pagkakahuli sa mga Chinese national na iligal umanong nakapagtrabaho sa isang kasino sa Clark, Pampanga. Ayon kay Committee Chairman Senator Joel Villanueva, malinaw na may pagkukulang ang ilang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng pagbibigay ng working permit sa foreign nationals na pumapasok sa bansa. Hindi lamang yung pagbibigay ng working permit o pagmamonitor ng mga foreign workers, how much more nga yung illegal workers, yung pagmamonitor din noong pagbibigay ng visa at permit. Ilan sa ahensyang kasama sa pagdinig na isinagawa kahapon kaugnay sa issue ang iba't ibang regional offices ng DOLE at Bureau of Immigration na tumalakay sa pagbibigay ng permiso at visa sa isang foreign worker sa bansa. In the first place, bakit nakapasok, di ba? 91 undocumented, walang passport, walang kahit na ano. Sorry to say this, but dun sa nakita natin kanina, kailangan talagang paluin itong mga ahensya na ito. Lumabas sa investigasyon na mahigit 70 sa mga ito ang overstaying habang ang iba naman ay pumasok bilang turista. Ayon pa kay Senator Villanueva, dapat linawin ng mga ahensyang ito kung paano nakapasok at nakapagtrabaho dito ang mga naturang foreign illegal workers. Nasa labor code po natin yan. Hindi tayo maaaring mag-hire ng mga foreign workers only unless walang Pilipino na may skill set o competent para gawin yung mga ginagawa nila. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines si Lieutenant General Eduardo Anyo kapalit ng magre-retirong si General Ricardo Visaya.
Kasabay nito ay ipinahayag naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ito makikialam sa promotion at assignments sa santahang lakas ng Pilipinas. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abugadil. Ika-48 Chief of Staff ng 125,000-strong Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Army Chief na si Lieutenant General Eduardo Año. At sa kanyang pag-upo sa pwesto, ipinangako nitong ipagpapatuloy ang pagsuporta sa Philippine National Police sa pagsugpo sa iligal na droga. The AP shall extend all necessary military capabilities to support the lead of the Philippine National Police and other law enforcement agencies in bringing down drug syndicates and in eradicating illegal drugs. Pangatlo si Lieutenant General Año na naging AFP Chief of Staff na kabilang sa Philippine Military Class of 1983. Una si Retired General Hernando Iriberi at pangalawa ang kabababa sa pwestong si General Ricardo Visaya. Ipinangako naman ng bagong pinuno ng Sandatahang Lakas ang maigting na paglaban sa terorismo. Your AP shall be the relentless force ensuring that the Philippine flag is the only flag waving and flying across our land, air, and seas. While we have been trained to fight, let us never forget as an organization that our fight will always be the fight for peace for every Filipino. Samantala muli namang nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na panauhing pandangal sa AFP Change of Command na hindi siya makikialam sa mga kalakaran ng Armed Forces of the Philippines sa pagpili nito ng mga susunod na Chief of Staff hanggang sa matapos ang kanyang termino. Taliwas naman ito sa gagawin niya sa Philippine National Police dahil itinuturing niyang fractured ang organisasyon dahil sa pagkakasangkot niya ng mga tauhan ng pulisya sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Of the many things I promised the people of this nation, one was that I would not tinker with the armed forces of the Philippines in the matter of promotion and assignments. I gave the same statement for the PNP. But you know, as it turned out, after I assumed office, that the PNP was a fractured organization. And that I realized that there were so many men and officers involved in the drug industry. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinuturing na insulto ng grupong karapatan ang pagkakatalaga kay Army Chief Lieutenant General Eduardo Año bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa nasabing human rights advocate group, sangkot si Año sa pagkawala ng aktivistang si Jonas Burgos noong 2007. At ngayon naluklok na ito sa pinakamataas na pwesto sa AFP. Nangangamba ang grupo sa maaaring kahinatnan ng kaso ni Burgos at ng iba pang biktima ng enforced disappearances. Panawagan ng grupo kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-reconsider ang desisyon nito sa pagtatalaga kay Año bilang bagong pinuno ng AFP. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang personal na maangasiwa sa mga development projects sa mga probinsya ng Hulo at Basilan. Narito ang hataw na balita ni Leslie Long Bowen. Isa sa mga nakikitang malaking dahilan ng hindi pag-usad ng mga proyekto sa bansa ay ang korupsyon. Kaya naman kagabi, sa 4th State Conference of the United Nations Convention Against Corruption Implementation Review sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na pangangasiwaan niyang personal ang pagsasagawa ng mga proyekto sa mga probinsya ng Basilan at Jolo na matagal nang may suliranin sa mga kaguluhan at karahasan. Hihingin umano ng punong ehekutibo ang tulong ng Armed Forces of the Philippines para dito. Kaya itong dito sa Hulo pati Basilan, it will be undertaken by the Office of the President. And it will be handled by the military. At ako mismo ang magtingin doon. The hospitals and all. Otherwise, walang dadating doon maganda.
Matatanda ang ilang ulit ng ipinangako ng Chief Executive na pauunlarin ng Mindanao upang mawakasan na ang paglaganap ng karahasan sa rehiyon na naguugat umano sa kahirapan. Samantala, inihayag din ni Pangulong Duterte sa pagtitipon na kahit ang local terrorist group na Maute at iba pang extremist groups ay kasabwat din sa operasyon ng iligal na droga sa Mindanao. Dagdag pa nito, kinakailangang seryosohin ng pamahalaan ang pagresolba rito. We have to invest here lives. We have to invest money. We have to invest armaments. And we have to invest in everything that will suppress itong extremism. Because ang extremism sa Mindanao, ang gasolina nila ang Cebu. That is why Mindanao, Cagayan de Oro, hindi na siguro nila alam. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakahandang sumang-ayon ang National Democratic Front of the Philippines sa panukalang bilateral ceasefire ng pamahalaan kung matitiyak sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalaya sa lahat ng political prisoners sa loob ng 48 oras. Ito ang tugon ng NDFP sa pahayag kahapon ni Government Chief Peace Negotiator Silvestre Bello III na nais muna ng Pangulo na malagdaan ang kasunduan para sa tigil putukan bago pakawalan ang political detainees. Sinabi ni NDFP Senior Advisor Luis Halandoni, handa silang lumagda sa bilateral ceasefire deal kung matutupad ang kanilang hiling. Sa Enero ng susunod na taon, nakatakda ang pagpapatuloy ng peace talks na gaganapin sa Roma. Muling binuksan ng Commission on Elections ang voters registration sa mga mall sa Metro Manila. Ito ay upang mas maraming botante ang makapagparehistro para sa barangay at SK elections sa susunod na taon. Itong mall registration has been very successful. Ginawa natin ito for the May 2016 elections and over 500,000 voters registered through malls. Bukas din ang COMELEC na magsagawa ng satellite registration sa mga barangay depende sa hiling ng local government units. Muli namang paalala ng COMELEC sa publiko na magparehistro habang maaga pa dahil hindi na sila magbibigay ng extension. Isasara ng COMELEC ang voters registration sa April 2017 upang muling makapaghanda sa idaraos na SK at barangay elections. Sinampahan na ng reklamo ng Philippine National Police ang ikatlo sa mga naarestong suspect sa tangkang pambobomba sa Maynila noong isang linggo. Narito ang hatol na balita ni Lea Ilagan. Hawak na ng Philippine National Police ang ikatlong suspect sa nabigong pambobomba sa Rojas Boulevard matapos na maaresto noong December 3 sa Bulacan. Kinilala ni National Capital Region Police Office Chief Police Director Oscar Albayalde ang suspect na si Muhammad Humauas alias Modi na isang X-ray technician at naninirahan sa Santa Ana, Bulacan, Bulacan. Nagtago aniya ito matapos na mahuli ang dalawang kasamahan, subalit lumutang din sa pag-aakalang tapos na ang paghahanap sa kanila ng mga pulis. Na-recover kay Humauas ang isang kalibre 45 baril at hand grenade, kaya naman sinampahan na ito ng mga kaso. He was already charged of illegal possession of firearms and illegal possession of explosives. Sinabi ni Albayalde na nakita sa screen grab ng CCTV footage na kasama si Humauas sa mga nag-iwan ng improvised explosive device sa Luneta na una umanong target pasabugin ng Ansar Ar-Khalifa Group. So nandito silang tatlo on that night, Sunday night, while conducting surveillance kung saan nila pwedeng iwan yung IED. So this series of footages, makikita natin dito, naglalakad sila doon sa vicinity ng Luneta na kung saan nila gustong ilagay una yung IED. Nandito silang tatlo, naghiwa-hiwalay sila hanggang nag-proceed sila doon sa Baywalk, sa Rojas Boulevard. Sa ngayon, dalawa pang suspect ang umunoy miyembro ng nasabing grupo ang pinaghahanap ng mga pulis. Sa kabila naman ito ay tiniyak ng NCRPO ang kaligtasan ng publiko ngayong holiday season dahil nakaalerto na ang lahat ng kanilang mga tauhan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame.
Isang hindi pa nakikilalang bangkay ng lalaki na may mga tama ng bala ang natagpuan ng mga otoridad sa isang grahe sa Quezon City. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Reynante. June, natagpuan ng isang lalaki na wala pang pagkakakilanlan matapos pagbabarilin ng mga unidentified criminals sa Quezon City pasado alas 9:40 kagabi. Nakahadusay pa sa may garahe ng bahay sa number 85 Area 2 Republic Avenue, Barangay Holy Spirit ang katawan ng biktima. Nakasuot ito na pulang t-shirt at brown na short. Kwento ng mga taga-barangay, matao ang lugar ng pinangyarihan ng oras ng magkaputukan pero walang gustong magsalita. Hindi rin umano taga rito ang biktima. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ang bumaril sa biktima ay nakamotor ba o naglakad lang. Na-recover June sa crime scene ng mga tauhan ng Soko ang 13 basyo ng hindi pa matukoy na kalibre na baril. At sa ngayon nga ay patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring insidente ng pambaril. Balik June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Samantala, nagsagawa ang PNP ng one-time, big-time operation sa Kamanava area kagabi. 7 hinihinalang drug personalities sa magkakaibang lugar ang nasawi sa operasyon matapos umanong manlaban sa mga otoridad. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Go ahead, Maki. Yes, June, nagsagawa nga ng Oplan one-time, big-time ang otoridad kagabi kung saan namatay ang 7 lalaki matapos manlaban sa otoridad kagabi sa Caloocan City. Sa Barangay 176, patay ang hinihinalang tulak ng droga matapos manlaban sa drug operation ng mga pulis kagabi. Nakuha ng Soko sa sospek ang ilang pakete ng hinihinalang shabu at isang baril. Patay din sa engkwentro ang 2 lalaking sangkot sa droga sa Barangay 188. Sa Bagong Baryo naman, sa Barangay 155 sa Caloocan, patay din si alias Poker na kilala umanong tulak ng droga sa barangay. Ayon sa mga kaanak ng biktima, ilang beses nang sumuko sa tokhang ang sospek, subalit bumabalik pa rin ito sa iligal na gawain. Sinubukan umano nila itong pagsabihang tumigil na sa iligal na gawain, subalit kinagagalitan pa sila ng sospek. Sa di kalayuan naman, sa nasabi pa ring barangay, nasawi din ang isa pang hinihinalang tulak ng droga matapos makipagbarilan sa mga pulis sa isinagawang bypass operation. Sa Barangay 8, sa Dagat-Dagatan, patay din ang isang lalaking notorious umanong drug pusher. Kinilala ang suspect na si alias Barok na umano'y nagpapakilalang may mga kaibigang pulis kaya hindi siya mahuli-huli ng otoridad. Nagpaputok din umano ang suspect ng matunugang pulis ang kanyang katransaksyon. Ang Oplan one-time big time may isa lamang sa mga direktiba ng PNP para puksain ang illegal na droga sa bansa. Ayon sa otoridad, magkakaroon pa sa mga susunod pang operasyon hanggang sa maging total drug-free community na ang buong bansa. Yan ang latest. Balik sa iyo, Jun. Salamat, Maki Libradilla. Here are the news from different parts of the globe. Death toll in a coal mine explosion in Hubei province on China last Monday reaches 9 as 2 more miners were confirmed dead following the accident. A total of 11 miners were trapped underground. 2 others remain missing as the search and rescue operation continues. Meanwhile, families of those lost aboard a Malaysia Airlines flight comb beaches of Madagascar's Saint Marie Island, hoping to find debris from the plane that would provide clues to the flight's mysterious disappearance. More than 30 pieces thought to be from MH370 have been found in Madagascar. Madagascar's Bureau of Civil Aviation Accident Investigation says they would discuss with the chief Malaysian investigator whether the 2 countries could launch a joint search for Madagascar's 3,200 miles of coastline. The flight carrying 239 passengers and crew disappeared on its way from Kuala Lumpur to Beijing on March 8, 2014. In other news, French President François Hollande meets with his cabinet under newly appointed Prime Minister Bernard Cazeneuve. The new Prime Minister replaced Manuel Valls,
who stepped down to focus on running for president. Government spokesperson Stefan Lafol says Kazanov wants each minister to be focused on his tasks with the objective of being productive in the coming 5 months. Kazanov will be the shortest-serving head of state in the history of France's Fifth Republic. And those are the latest news from around the world at this morning. At walang humpay na huntahan naman po ang ating abangan sa Radyo La Verdad 13:50 with Atty. G, Beth at Jocas. Hi! Morning, June, Rina. Hello. Morning, June. Gandang umaga. Tita Rina, good morning. Ganda ng jacket ni June. Oo nga, pwede Ano ba? to? At Beth? si Tita Rina naman Galing. Galing to. Ha? Galing kay William to. Ba? Pambihira naman Magkasing eh. gwapo na kayo ni Will. So, pagka pala na Sa isusuot feeling ko, wala akong tiyan. Nagtatransform. Pagka pala na isusuot mo, medyo para na rin ikaw si William. Oo. Syempre. Yung pakiramdam. Pakiramdam Baka lang. pwede rin mahiram mamaya yan. Mas gwapo ka nga, no? Mas gwapo. Pahihiram ko naman siya ng jacket ko sa kanya. Ay. Kaya hiramin mo rin, Kuya Jun. Swap mo na, swap. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte nanindigang hindi makikialam sa investigasyon ng NBI sa Espinosa Slay case. Ngunit mga pulis na sangkot sa kaso, hindi pababayaan. Big-time online gaming operator na si Jack Lam nais bumalik ng bansa at harapin ang mga reklamo laban sa kanya ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Malawakang kilos protesta sa Desyembre Agis, isasagawa ng mga human rights advocate kaugnay ng pagdiriwang ng International Human Rights Day. Mahigit 70 patay, 500 sugatan sa magnitude 6.7 na lindol sa ESA, Indonesia. Search and rescue operation sa mga pinangangambahang natabunan ng mga guho nagpapatuloy. At MMDA Black Wolves at NHA Builders magsasagupa sa Game 2 ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Owen Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sila dyan, Kuya Jun at Trina. Maraming salamat, Atty. G, at yung pungunang paghataw ng mga balita ng araw po ng Huwebes sa 8 ng Disyembre 2016. La 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 la. La 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 la. Punta natin sina Kuya Jun at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Atty. G. Magandang umagang muli sa ating mga sangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 8 ng Disyembre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. 3 biktima ng motorcycle accident sa Dasmariñas, Cavite. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Pangulong Rodrigo Duterte naninindigang hindi makikialam sa investigasyon ng NBI sa Espinosa Slay case. Ngunit mga pulis na sangkot sa kaso, hindi umano pababayaan. Big-time online gaming operator na si Jack Lam nais bumalik ng bansa at harapin ang mga reklamo laban sa kanya ayon sa PNP. Malawakang kilos protesta sa December 10, isasagawa ng mga human rights advocate kaugnay ng pagdiriwang ng International Human Rights Day. At mahigit 70 patay, 500 sugatan sa magnitude 6.7 na lindol sa Aceh, Indonesia. Search and rescue operation nagpapatuloy. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 biktima ng motorcycle accident sa Dasmariñas City, Cavite. Narito ang hataw na balita ni Randy Forastero. Narespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang bangga ng 2 motorsiklo sa Barangay Burol, Dasmariñas City, Cavite kagabi.
Kinilala ang mga biktima na sina Zishan Tariq, 36 anyos at isang foreign national, at ang magtsuhi na sina Robert Baculi at Vin Roman Leones, 13 anyos. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawang driver ng motorsiklo, habang ang binatilyong angkas naman ay nagtamo ng sugat sa kaliwang binti at hinihinalang deformity. Agad naman itong nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Matapos mabigyan ng first aid, tumanggi na ang dalawang motorcycle rider na magpagamot pa sa ospital. Ngunit dinala naman ang pamangkin ni Robert na si Vin sa De La Salle University Medical Center, Dasmariñas, Cavite para sa karagdagang atensyong medikal. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Hindi makikialam si Pangulong Rodrigo Duterte sa ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkakapatay kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Subalit sinabi rin ng Pangulo na hindi niya pababayaan ang mga pulis na sangkot dito. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadir. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya makikialam sa isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa pagkakapatay kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ngunit ayon sa Pangulo, hindi rin niya pababayaan ang mga pulis na sangkot sa kaso. Ginawa ni Pangulong Duterte ang pahayag ng pangunahan nito ang selebrasyon ng Urban Poor Solidarity Week kahapon. But just to tell you, I do not interfere. May findings sila, good. Paano yung kaso? Pero hindi ito ko pabayaan itong mga polis na sabi. Kasi sabi, ako ang may utos eh. Kasi sabi mo, sir, hulihin namin tapos pag lumaban. Kaya baka totoo talaga, dinalian mga gago tapos... polis. Noong Martes, sinabi ng NBI na sinadya ang pagpatay kina Mayor Espinosa at Raul Yap sa loob ng kanilang selda sa Leyte Sub-Provincial Jail noong November 5. Kumbinsido ang NBI na planado ang pagpatay at walang kalaban-laban ang mga biktima kaya't sinampahan ng multiple murder ang dating hepe ng CIDG Region 8 na si Police Superintendent Marvin Marcos kasama sina Police Superintendent Santi Noel Matira, Police Chief Inspector Leo Laraga at 21 pang pulis na kasama sa operasyon. Ngunit nanindigan ng Pangulo na mas paniniwalaan niya ang mga pahayag ng mga pulis. Ako, ano yung sinabi ng polis, yun ang totoo sa akin. Sabi ng NBI, murder, ganon, bebatay. Sabi, polis, sir, lumaban yun. O di doon ako maniwala sa polis. Ngayon, bakit ko isakripisyo yung ilang polis dyan? Sabi ko nga kahapon, there are 4 million addicts in this country. Sinong may kagawan nito? And there is one lousy soul. Yun ang gusto ninyong paboran. I will not allow these guys to go to prison. Baski na sabihin ng NBI ang murder. Total, under mo yung NBI ko. Ay, under ko rin yan eh. Department of Justice. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpadala na ng surrender filler ang big-time online gambling operator na si Lam Yinlook o mas kilala sa tawag na Jack Lam. Ito ay ayon kay Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa. Sa isang panayam sa AFP Change of Command ceremony kahapon, sinabi nito na handang bumalik ng bansa si Lam at harapin ang reklamo sa kanya. Narito ang pahayag ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Meron siyang failures na mag-surrender. Uwi daw siya dito sa Pilipinas. Depende na. Basta uwi daw siya dito at mag-surrender. Yun ang failures niya sa akin. Matatandang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-aresto sa online gambling tycoon dahil sa economic sabotage. Ito ay matapos maaresto ang mahigit 1,000 Chinese na umunoy illegal workers sa Fontana Leisure Park and Casino sa Clark, Pampanga. Inakusahan din ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre si Lam ng umano'y tangkang panunuhol upang palayain ang Chinese workers.
Walang nakitang ebidensya ang Supreme Court laban sa tatlong mga huwes na kabilang sa narco list na inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Agosto. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Tinapos na ng Supreme Court ang investigasyon sa tatlong judge na kabilang sa mga idinawit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kalakalan ng illegal na droga. Ito'y matapos igiit ng Philippine Drug Enforcement Agency na walang gustong tumistigo laban sa tatlong huwes. Kaya ang resulta, absuelto ang mga ito sa aligasyon ng Pangulo. The court hereby declares that no evidence has been put forward to link judges Ezequiel I. Dagala, Adriano S. Sevillo, and Domingo El Casiple Jr. to any involvement in the use, trade, or proliferation of illegal drugs. The court found that no prima facie case has been established against the said judges. Ayon pa sa Korte Suprema, nasira lamang ang reputasyon at nalagay sa panganib ang buhay ni Judge Dagala, Savillano at Casiple dahil sa pagkakasama nila sa narco list. Sinabi pa ng SC na bagaman inaako nila ang responsibilidad na disiplinahin ang mga tiwaling huwes, hindi sila magiging kasangkapan upang sirain ang reputasyon ng isang kawani ng hudikatura sa pamamagitan ng pagkatig sa walang basehang mga paratang. Patuloy namang iniimbestigahan ang isa pang huwes na isinangkot din ng Pangulo sa illegal drug operation. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Mariing itinanggi ni Senador Antonio Trillanes IV na may kinalaman siya sa planong pagpapatalsik sa pwesto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod na rin ito ng kumakalat na mensahe sa text sa social media na may binubuong kudeta laban sa Pangulo at sina Senador Trillanes at Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang umano'y nasa likod nito. Ayon kay Trillanes, wala siyang balak na agawin ang kapangyarihan mula sa Pangulo at maaaring pinalulutang ang issue upang ilihis ang usapin sa mga kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Narito ang pahayag ni Senador Antonio Trillanes IV. At nawala magawa kundi i-divert yung issue from the gross incompetence and shortcomings ng Duterte administration. Isang malawakang kilos protesta naman ang isasagawa ng iba't ibang grupo sa December 10 kasabay ng pagdiriwang ng International Human Rights Day. Ayon kay bagong alyansang Makabayan o Bayan Secretary General Renato Reyes Jr., pangunahing layunin ng kanilang kilos protesta ang paghingi ng hustisya para sa mga biktima ng Marcos dictatorship. Ipinapanawagan din ng mga ito ang pagpapalaya sa mga political prisoners, pagpapatigil ng militarization sa mga probinsya at gayon din ang impunity sa war on drugs ng pamahalaan. Isasagawa ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila sa December 10 alas 4 ng hapon. Nakapasa na sa House Committee level ang substitute bill para sa muling pagpapatupad ng parusang kamatayan sa bansa. Inaasahang matatalakay na ito sa plenaryo bago mag-break ang sesyon sa susunod na linggo. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Sa botong 12-6 at isang nag-abstain, inaprubahan na ng House Committee on Justice ang consolidated bill upang maibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Ngunit bago nakapasa, dumaan muna ito sa mainitang debate ng mga mambabatas na tutol sa naturang panukala. So para may pagkilala na yung konstitusyon natin na ang death penalty ay hindi katanggap-tanggap. The bill reimposes the death penalty on 21 crimes considered as heinous. This is a very substantial revision of the state of the law. Sa deliberasyon, ipinirisinta ni House Committee Vice Chairman Vicente Veloso ang pangangailangan na maibalik ang death penalty. Repeatedly committing the same mistakes, the same offenses, no longer as a recidivist but already as a habitual delinquent. If in front of you is Satan, what can courts do? None. Because the maximum penalty provided for in our penal system is that life imprisonment lang po yan. Batay sa subcommittee report, ipapataw ang death penalty sa heinous crimes na nakasaad sa revised penal code. Kabilang dito ang treason, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, rape, kidnapping, and serious detention, robbery, arson, plunder, kasama rin ang drug-related offenses, pagtatanib ng ebidensya na illegal na droga at carnapping. Inaasahang isasalang sa plenaryo ang panukala bago ang session break sa susunod na linggo.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tataas ang singil ng kuryente ng Meralco ngayong buwan dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Narito ang hatol na balita ni Mon Hokson. Magkakaroon ng 10 sentimong dagdag sa singil sa kuryente ang mga customer ng Meralco ngayong Disyembre. Paliwanag ng Meralco, bahagyang tumaas ang bentahan ng kuryente sa merkado dahil sa pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Yun yung First Gas at Quezon Power. An estimated 96% of their charges to Meralco is dollar denominated. Para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt kada buwan, 20 pesos ang inaasahang madadagdag sa inyong monthly electric bill. 30 pesos naman sa mga may 300 kilowatt consumption, 40 pesos sa 400 kilowatt at 50 pesos ang dagdag sa mga umaabot ng 500 kilowatt kada buwan ang konsumo. Ngayong taon ay nagkaroon ng 7 beses na reduction sa singil sa kuryente habang nagkaroon naman ng 5 beses na pagtaas. Kumpara noong December 2015, mas mababa pa rin ang halaga ng dagdag sa singil ngayong taon. Nagpaalala na rin ang Meralco sa lahat na magtipid sa paggamit ng kuryente. Huwag kalimutang patayin ang decorative lights lalo na sa gabi at iwasan rin ang octopus connection na maaaring pagmulan ng sunog. Napansin naman ng Meralco na mas naging mababa ang konsumo sa kuryente kapag dumadating ang buwan ng Disyembre. Mas mataas pa rin po di hamak yung magiging consumption pattern ng mga customers, ng mga electricity consumers pagpasok po ng April, May at June. Ayon sa Meralco, kung makakabawi ang piso laban sa dolyar ngayong buwan, ay maaaring makakita tayo ng pagbaba sa singil sa kuryente sa darating na Enero 2017. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Pasig City. Isinusulong ng Mindanao Development Authority na pumasok na sa electricity spot market system ang Mindanao dahil sa sobrang supply ng kuryente sa rehiyon. Narito ang hatol na balita ni Victor Cosare. Tinatayang nasa 1,700 megawatts ang demand ng kuryente sa Mindanao region kada araw. Ngunit umaabot na sa 2,300 megawatts ang supply ng kuryente dito. At oras na matapos ang mga ginagawang power plant sa rehiyon ay inaasahang tataas pa ang supply. Bunsod ng excess supply ay sinusulong ng Mindanao Development Authority na pumasok na sa wholesale electricity spot market system ang rehiyon. Sa ngayon ang Luzon at Visayas pa lang ang nakapasok sa merkado. Mabibigyan din ng pantay na pagpapahalaga sa nasabing sistema ang renewable energy, ngunit hindi garantiya na bababa ang singil ng kuryente dahil dito. Hindi. Nandun pa rin yung mga long-term contracts nila. What they will be getting from the market are only capacities na hindi nila na-forecast na from time to time. Tinatayang masisimulan ang operation ng market system sa kalagitnaan ng susunod na taon. Sa ngayon patuloy ang information campaign sa electric cooperatives at maging sa consumer groups upang maging handa sa sistemang ito. Ang pagpasok sa merkado ay paghahanda na rin sa interconnection ng Mindanao sa Visayas na ngayon ay gumagamit na ng wholesale electricity market system. 20 years down the road, we will definitely need electricity. And then if you don't put up the interconnection now, it may be too late for us to look at having the capacity available from either Visayas or Luzon. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Maaari na magpa-load ang mga gumagamit ng beep card sa ilang piling convenience store sa Metro Manila. Kabilang ang Family Mart sa mga beep card loading station para sa mga sumasakay sa MRT at point-to-point buses. Inaasahan naman madadagdagan pa mga reloading centers at maaari na ring magamit na pambili ang beep card sa mga convenience store. Maaari mag-load sa beep card ng 20 pesos hanggang 4,000 pesos. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor Camera. Go ahead, Reens. Thanks, Angel. Here are the latest news from different parts of the world. More than 30 people were killed in a fire that devastated a loft building in Oakland, California during a weekend dance party. Victims of the blaze include a culinary student, at least 3 musicians, and a teacher. The cause of the fire is still undetermined. Arson is not suspected, but investigators are finding out if the building had a history of code violations. The converted warehouse, which served as a base for the Ghost Ship Artist Collective, was one of the many converted lofts in the city's
Fruitvale District, a mostly Latino area where rents are generally lower than in the rest of Oakland. The blaze, which erupted late Friday, ranks as the deadliest in the United States since 100 people perished in a 2003 Rhode Island nightclub fire. Bolivian authorities is looking into possible criminal liabilities of the chief executive of Air Lamia following a deadly crash that killed more than 70 people on board. Raquel Vasquez has the news. Las autoridades bolivianas detuvieron el martes al presidente ejecutivo de la aerolínea Lamia, propietario del avión que se estrelló la semana pasada en Colombia y mató a casi todo el equipo de fútbol brasileño Chapecoense. Gustavo Vargas, el ejecutivo principal, y 2 empleados de la pequeña flete línea aérea basada en Bolivia fueron llevados a la oficina de un fiscal en Santa Cruz para hasta 8 horas de interrogación antes de que los fiscales decidan si deben ser detenidos en la cárcel. El procurador general boliviano Ramiro Guerrero dijo que la investigación inicial está en posible fracaso criminal para seguir los procedimientos de seguridad. Hecho las directrices correspondientes, órdenes de allanamiento, mandamientos de aprehensión. El accidente asesinó a 71 personas después de que el avión aparentemente se quedó sin combustible, enviando ondas de choque a través de la comunidad global de fútbol. El anterior martes, Bolivia exigió a Brasil a expulsar a un controlador de tráfico aéreo boliviano, que viajó a Viendo para proporcionar a las autoridades información sobre el accidente. El ministro Interior boliviano, Carlos Romero, dijo que Celia Castedo había controlado migraciones de manera ilegal de su salida del país, en un intento de huir de la justicia. De la mía sana, de la Dirección de Aeronáutica Civil, y en base a esa situación el Ministerio Público ya tiene el dibujo técnico jurídico. Manifestar que este hecho no ha sido un error humano, ha sido una negligencia y tenemos que despejar de dónde ha salido esta situación. La estación de TV brasileña Globo informó que Castedo está buscando asilo en Brasil y que había preguntado de un plan de vuelo que mostraba la ruta deseada. Empujaron los límites del máximo posible tiempo de vuelo del avión. Las autoridades bolivianas suspendieron el jueves la licencia de la Mía, que llevaba al club chapecoense a la final de la Copa Sudamericana. Mientras tanto, los fiscales brasileños dijeron que se reunirían el miércoles con sus colegas colombianos y bolivianos para investigar el accidente. Raquel Vázquez, UNETV Noticias y Rescate, Santa Cruz, Bolivia. Meanwhile, Time magazine names U.S. President-elect Donald Trump Person of the Year, citing the upheaval in American politics brought about by the election campaign and victory of the New York businessman. Here is a statement from Ben Goldberger, the assistant managing editor of Time. The reason we chose President-elect Trump is because not only is he now the leader-in-waiting of the free world, but it's also the manner in which he did it, which is essentially exploding virtually every traditional path to the presidency, upending American norms of civility and discourse, and reordering the entire political process, and anticipating a much larger shift in the global political order as well. Time also notes Trump's eclectic career as real estate magnate and reality television star before winning the highest office in the land. The magazine says its short list include Trump's rival in the 2016 presidential race, Democrat Hillary Clinton, as well as Turkish leader Tayyip Erdogan and singer Beyoncé. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Nagkalamat na relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Nais maayos ni incoming US President Donald Trump ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bilateral labor agreement at trade in services ng Pilipinas at Russia kabilang sa isusulong ng pamahalaan sa pagtungo ni Pangulong Duterte sa Russia sa susunod na taon. Sagupaan ng MMDA Black Wolves at NHA Builders. Isa sa mga aabangang laban sa pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. At
Likhang aita ng La Verdad Christian School student. Isa sa mga napiling grand prize winner sa daang-daang entry sa photo category ng Vision Petron Competition. Ilang pang estudyante na naturang paaralan, wagi rin sa music category. At yan po ay ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Huwebes sa 8 ng Disyembre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. La 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 la. Punta natin sila Kuya Jun at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Atty. G, at good day sa inyong lahat. Magandang umaga pong muli. Araw po ngayon ng Huwebes, December 8, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Kami po ngayon ay live sa ating pong Facebook account at sa untvweb.com via live streaming, pati na rin po sa UNTV mobile application. Narito na po ang humahataw na balita. Nagkalamat na relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos nais maayos ni incoming US President Donald Trump ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bilateral labor agreement sa trade-in services ng Pilipinas at Russia kabilang sa isusulong ng pamahalaan sa pagtungo ni Pangulong Duterte sa Russia sa susunod na taon. Sagupaan ng MMDA Black Wolves at NSA Builders, isa sa mga abangang laban sa pagsimula ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. At likhang aita ng La Verdad Christian School student, isa mga napiling grand prize winner sa daan-daang entry sa photo category ng Vision Petron Competition. Ilang pang estudyante ng naturang paaralan, grand prize winner din sa music category. Sa detalye po ng mga balita, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa mga napag-usapan nila sa telepono ni US President-elect Donald Trump. Isa na rito ang pagnanais ng incoming US President na maayos ang nagkalamat na ugnayan ng dalawang magkaalyadong bansa. Narito ang hataw na balita ni Leslie Long Bowen. Pinuri ni incoming United States President Donald Trump si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pamumuno sa bansa. Ito ang inihayag ng Pangulo sa dinaluhang United Nations-sponsored meeting on anti-corruption efforts sa Malacanang kagabi. Ayon pa sa Pangulo, sa pag-uusap nila ni President-elect Trump sa telepono noong Biyernes, sinabi ng susunod na Pangulo ng Amerika na nais nitong maayos ang nagkalamat na relasyon ng dalawang bansa. Oh, President Duterte, you should fix our bad relations. It needs a lot of, you just set something good here. And you're doing great. I know what's your you worry about these Americans criticizing you. You're doing good. Go ahead. Dagdag pa ng Pangulo, inanyayahan din siya ni Trump na makipagpalitan ng opinyon kaugnay sa iba't ibang issue. That's why I'm very impressed with you, Mr. President. Oh yes, when you come to Washington D.C. or New York City, look me up and I will have coffee. Maybe you can give me a suggestion, one or two, how to solve this. Magugunit ang nagsimulang magkadungis ang ugnayan ng magkaalyadong bansa nang tuligsain ng kasalukuyang US administration ni President Barack Obama ang inilunsad na anti-drug war ni Pangulong Duterte. You want to be an Obama? Then suffer the consequences. You choose Trump? Alam naman ninyo si Trump, pero at least kaibigan ko. Leslie Long Bowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Walang tinatawag na documented overseas Filipino workers sa Russia ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Kaya naman kabilang sa pangunahing isusulong ng pamahalaan sa pagpunta ni Pangulong Duterte sa Russia ay ang pagkakaroon ng labor and trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Narito ang hato na balita ni Ferlin Legamia.
nananawagan sa pamahalaan ang mga kababayan natin rito sa Russia upang makakuha sila ng mga benepisyong nararapat sa kanila. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 5,000 Pilipino ang kasalukuyang nasa Russia. Karamihan sa mga ito ay nakatira at nagtatrabaho sa Moscow at St. Petersburg. Dahil sa kawalan ng labor and trade relations sa pagitan ng Pilipinas at Russia, hirap ang mga ito na makakuha ng mga benepisyo. Kaya naman, nananawagan ang mga ito ng tulong sa pamahalaan. Ang benepisyo pong nais ko para sa aming OFW dito sa bansang Russia ay ang mababang halaga ng pagbabayad sa visa, ang konkretong kontrata po at ang medical insurance. Kung hindi po tutulong ang aming mga amo, hindi po kami makakapagpagamot ng maganda at maayos. Sana po mabigyan ng libreng ticket at libreng visa ang mga OFW dito sa Moscow at saka libreng medical mission para sa mga kababayan ko dito sa Moscow. Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ang pagkakaroon ng bilateral labor agreements at trade in service ay kabilang sa mga pangunahing isusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpunta niya sa Russia sa susunod na taon. Wala tayong mga tinatawag na documented OFW sa Russia. Kaya nga maganda siguro pagdating niya doon, pagpunta ni Presidente doon, ay gusto kong ipasuggest sa kanya na kung maaari magkakaroon ng bilateral agreement on yung deployment ng ating mga OFWs. Tiniyak din ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. na agad na pag-aaralan ng pamahalaan ang mga posibleng maging kasunduan ng dalawang bansa pagdating sa proteksyon ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa Russia. Ay talagang we would like to look into how we can even improve and come up with that kind of an agreement with Russian authorities to make sure that the welfare of our overseas Filipino workers that they need would be protected and would be assured as well. Umaasa ang mga kababayan nating Pilipino dito sa Russia na magkakaroon ng positibong resulta ang pagpunta ni Pangulong Duterte dito sa bansa sa susunod na taon. For Liligamia, UNTV News and Rescue, Moskva, Russia. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Maya Pabak, Ray. Maya Pabak, June. Maya Pabak, Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Ray, kagabi may mga pag-ulan na mahina pero parang matagal siya, Ray. Yes, June. Ngayon ay umiiral itong tail end of a cold front para sa ating mga kasambahay. Yung tail end of a cold front, ito po yung pagsusulubong ng hangin malamig. Ito yung amihan at yung hangin na mainit. Ito yung easterlies at yung pinakasugpungan niyan, June. Ito yung tinatawag natin na tail end of a cold front. Nakaka-apply ito ngayon dito sa may eastern section ng northern at central Luzon. At yun namang mga pag-ulan din sa Metro Manila ay yun po ang nagiging dahilan natin ngayong yung mga pag-ulan na yan, June. Pero meron pa ba tayong inaasahang bagyo bago matapos ang buwan ng Disyembre, Ray? Yes, June. 1 to 2 tropical cyclone na na-expect natin sa Disyembre. Yung merong nakita ang pag-asa, kung makikita natin, merong parang isang LPA pero actually hindi pa siya LPA. Ito yung malayo pa, nandito pa sa may area ng southwest ng Mindanao. 1,000 kilometro pa ang layo ayon sa pag-asa. Malaki naman ang chance na ito maging LPA pero sa ngayon hindi pa sinasabi ng pag-asa kung ito yung maging isang bagyo. Okay, Ray, bigay muna ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung nga pong tail end of a cold front, yan po nakaka-affect sa may eastern section ng northern at central Luzon, samantalang itong amihan sa may dulong Hilagang Luzon. Sa forecast po ng pag-asa, yung area po ng Cordillera at Cagayan, Isabela, Aurora, Rizal at Quezon, makulimlim po lagay ng panahon at makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Metro Manila at Ilocos Region na labing bahagi ng Cagayan at Central Luzon ay makakaranas po ng mahinang mga pag-ulan. The rest of Luzon, makakaranas naman po ng magandang lagay ng panahon pero may mga chance na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City at sa Puerto Princesa sa Palawan, hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong maitalang temperatura ngayong araw. Tuigaraw 27, 14 to 23 sa may area po ng Baguio City. Partly cloudy to cloudy skies sa may area ng Visayas pero yung area po ng Samar at Leyte, mas malaki naman ang chance na magkaroon ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog.
Ang temperatura po ay maaaring umabot sa 31 degrees Celsius. Mindanao area, makakaranas din po ng thunderstorms yung pong Caraga region at mas malaking bahagi ng Mindanao ay maganda po lagay ng panahon. Sa Cagayan de Oro City hanggang 31 degrees Celsius ang posible pong makita ng temperatura, 32 sa Metro Davao, gayon din po sa may area ng Zamboanga City. Alamin po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin po natin yan sa may area ng Seoul, South Korea, -3. Ang posible pong ibagsak ng temperatura, partly cloudy with light rains. Sa Tokyo, Japan, 4 degrees Celsius, partly cloudy lang po, maganda po lagay ng panahon. At sa Taipei, Taiwan hanggang 22 degrees Celsius with light rains. Sa Beijing, China, -2 and 23 sa may area ng Hong Kong. Maganda po ang lagay ng panahon sa mga lugar po na yan. At sa Bangkok, Thailand ay 31 degrees Celsius. Sa Hanoi, Vietnam naman po at sa Ho Chi Minh ang 27-32 degrees Celsius ang posible pong makita ng temperatura. Meron lang pong kaunting mga pag-ulan dyan po sa may area ng Ho Chi Minh. Sa Kuala Lumpur, Malaysia hanggang 33 degrees Celsius ang posible pong makita ng temperatura with isolated rain showers and thunderstorms. Kaya hindi po maging lagay ng panahon sa may area naman ng Singapore. Sa Jakarta, Indonesia, partly cloudy with light rains at maaari pumabot ang 32 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise, 6:09 a.m. at ang pong sunset, 5:27 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Wala naman po tumaraw. Huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo. Salamat, Ray Pelayo. Silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Unahin po natin ang EDSA Guadalupe kung saan ang ating left lane, yung makikita nyo po sa inyong TV screen, mula po yan Guadalupe papuntang Shaw Boulevard ay tuloy-tuloy naman po ang lagay ng trapiko dyan. Wala pong abala. Sa mga dadaan naman po sa kabilang lane, yan po yung right lane from your TV screens. Mula naman pong Orense papuntang Ayala ay tuloy-tuloy din po, banayad pa po ang lagay ng trapiko sa area na yan. Sa mga babaybay naman po ng EDSA Bagong Baryo, yan po ang left lane patungong monumento, ay ganun din po, wala pa rin pong abala sa mga oras na ito kung saan tuloy-tuloy po ang lagay ng trapiko sa area na yan. Ganun rin sa kabilang linya, yan po yung mga papunta ng Balintawak kung saan din po ay A-okay ang ating traffic situation dyan sa area na yan. Punta naman po tayo sa area ng Recto Avenue, dyan po sa Manila. Ang left lane po natin, yan po yung papuntang Divisoria. Ganun rin, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy po, wala pa pong abala dyan po sa mga kalsada na yan. Ganun rin sa right lane patungong Legarda. At yan po ang sitwasyon ng trapiko sa umagang ito. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama po natin si Rina Villamor Camara. Hey Reens, good morning. Hi Angel, good morning, and here are the news abroad. At least 36 bodies of the victims of the Pakistani plane crash are brought to a hospital in the town of Abbottabad. The plane carrying 48 people crashed in the Havilian area of Khyber Pakhtunkhwa province, about 125 kilometers north of Islamabad, early Wednesday. The region is one of the most popular tourist destinations in Pakistan. A local trader at the site of the crash recalls the fire was still burning nearly 2 hours after the crash. Pakistan International Airlines says its plane lost contact with the control tower en route to the capital Islamabad from the northern region of Chitral. Rescue efforts are now underway. Meanwhile, Italian Prime Minister Matteo Renzi meets with President Sergio Mattarella to hand in his resignation. Renzi has delivered a short speech to party members in which he recalled for the solution of the political crisis before dealing with internal party politics. Mattarella is now expected to organize a schedule of consultations with party leaders before choosing a technical prime minister who can lead the country into elections. In other news, a hard-hitting drought in Bolivia is taking its toll on livestock and farmers well outside the capital of La Paz. Mayor of Tapia Small Community Vladimir Chala says the animals of the region are dying due to the drought. The whole community is also struggling because of lack of clean water. Bolivia declares a national state of emergency recently as a prolonged drought has decimated crop harvests and cattle, affecting more than 177,000 families across the country.
Government funds have been earmarked to drill 28 wells in the southern province of Santa Cruz, the country's breadbasket and hardest hit area, and other affected areas of the country. And those are the news abroad. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Nagtagisan ng galing ang mga estudyante ng iba't ibang paaralan sa bansa sa isang kompetisyon. Bagamat ngayon taon pa lamang sumali ang La Verdad Christian College, ay nanalo agad ang mga estudyante nito sa dalawang kategorya. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelay. Hindi bagito kung tingnan ng mga judges ang obra ng mga estudyante sa contest ng Vision Petron na may temang tuklas kapaligiran. Mula sa painting, t-shirt design, photography at video making ay may nakalakip na iba't ibang elemento ng discovery sa katangian ng Pilipinas. Isa sa 6 na grand prize winners sa photo category sa daang-daang entry ay ang masterpiece ng isang estudyante ng La Verdad Christian School na pinamagatang Likhang Aita. Ayon kay Carlo, naglalarawan ito sa mga batang Aita na sa kabila ng modernong panahon ay nakagagawa pa ng ganitong laruan. Kasama rin sa grand prize ang entry ng mga estudyante ng Mapua at Lasal. May nakausap po ako na isang nanay po na Aita. Ang sabi po niya, minsan po hindi po nila alam kung saan po napupunta yung mga tsinelas ng anak nila. Kasi po ngayon po pala ginagawa po pala ng mga batang Aita na laruan po yung mga tsinelas nila. Isa rin sa 3 grand prize winners sa music category ang awit na isinali ng La Verdad students na pinamagatang Tuklas Pilipinas, Tuklas Kapaligiran. Nilikha po ng Diyos yung bawat kalikasan, yung makikita po natin sa paligid natin. Doon po nakadedicate sa Diyos na siya po yung dakilang may lalam. Kasama rin sa grand prize ng kategoryang ito ang mga entry ng STI College at UP Baguio. Namangha sa ipinakitang talento ng mga estudyante ang veteranong miyembro ng Apo Hiking Society na si Jim Paredes na siyang chairman of the board ng music category. Iba yung appeal. Like merong song na dinescribe parang travelogue, no? Na yung ganda ng Bohol, yung ganito, di ba? Yung different aspects of our tourist sites. Masasabi natin iba-iba yung angulo na tinakel nila. That's why it was very good. One of our advocacy is really showcasing the talent of the young Filipino. Tayo world-class yung ating mga artists. Ito ang kauna-unahang taon na sumali ang La Verdad Christian School sa 16 na taon ng patimpalak na ito ng Petron. Libo-libong estudyante ang nag-aaral ng libre sa La Verdad Christian School na itinataguyod nila Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-arangkada ng ating public service sa EDSA sa pamamagitan po ng ating libreng sakay sa bus. Melvin, good morning. Melvin, ilan na ba ang napaglingkuran natin ngayong umaga? Good morning, June! Yes, June, good morning. Good morning sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. June, tayo ngayon ay nandito na sa may bandang Rojas Boulevard. Pakanan na tayo, papasok na tayo ng Buendia Avenue na kung saan tayo June ay nakapagsakay na ng a total of 155 na mga pasahero. Mula pa yan kanina sa paghataw natin mula dyan sa Monumento area going to Baclaran Coastal at Baclaran Coastal hanggang dito sa ating kinalulugaran ngayon. Dito nga sa may halos kanto na ito ng Rojas Boulevard at ng Buendia Avenue. At syempre kanina nakapag-serve din tayo ng libreng kapeng mainit at syempre may kasabay na pandesal naman na masarap isaw-saw sa mainit na kape sa loob ng ating libreng sakay bus. Lahat yan ay na-avail ng libre ng ating mga pasahero na gusto makapagkape at makapagpandesal dito sa ating bus. At nandyan pa rin ang libreng wifi. Ang ating bus ay merong wifi router na kung saan po pwedeng kumonek ang 30 cellphones, smartphones na libre din yan yun. Ang password ay libreng
sakay para habang nata-traffic ay nakakapag-enjoy pa rin silang mag-browse sa kanilang mga paboritong mga social media sites. Okay? At syempre, nandiyan pa rin yung ating free Bible na pinag-aanyaya sa ating mga pasahero. Yung mga gusto makakuha ng copy ng Biblia, kinukuha natin yung pangalan nila, address, pati na yung contact number para ipadala po natin ng personal sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga bahay, ang Biblia ang kanilang inire-request. At syempre yan ay atin sa atin ng programang Good Morning Kuya ni Kuya Daniel Rason ng UNTV Channel 37 at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano sa kanilang advocacy na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Yan muna ang aking update, June. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Melvin Arbo. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ihatid po sa atin ni Victor Cosare ang ating mga balitang Prom Day. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel o gani ang detalye sa atong mga balitang Prom Day. Ana sa kustodiya sa PNP Bataan ang upat ka lalaki nga gidakop sa mga otoridad human masakban nga adunay chemical waste ang truck nga ilang gisakyan. Kini ang balita ni Joshua Antonio. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police sa Bataan sa 4 na lalaking naaresto sa Hermosa, Bataan noong Martes. Nahuli ang mga ito sa isang checkpoint matapos maharang ang kanilang sinasakyan 10-wheel truck na may kargang 9 na plastic container na may lamang chemical waste. Napagkalamang walang permit to transport ang dala nilang kargamento. Hinihinalang hydrochloric acid ang dalang chemical ng mga ito na itatapon sana sa dump site ng Hermosa. Nahuli natin driver at saka yung helper, 2 beses na po nilang ginagawa ito. So ngayon lang natin nahuli dahil sa sumbong ng concerned citizen. Kapag napatunayan ng PNP Crime Laboratory na toxic substances and waste materials ang dala ng mga ito, kakasuhan ng mga suspect ng paglabag sa Republic Act 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Bigyan niyo po siguro kami ng 3 days to 7 to 1 week. Dahil po ito chemical analysis. Nasa Camp Quirilo, Tolentino ngayon ang truck para sa masusing investigasyon. Nasa kustodiya naman ng Provincial Police Office ang 4 habang inihahanda ang iba pang kasong posibleng isampas sa kanila. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Andam ang lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City nga isaka ngadto sa Korte Suprema o sa Court of Appeals ang reklamo kung uyunan sa Pasig City Regional Trial Court Branch 158 ang plea bargaining proposal sa Moro National Liberation Front o MNLF. Si Dante Amento alang sa detalye. Tiene miedo ay libra el más de 100 acusado del 2013 Zamboanga Siege na otro año. Asigon con el attorney Jesus Carbon, oficial legal del ciudad, tiene posibilidad que favorece si presiding judge Maria Ruena Modesto San Pedro del Pasig Regional Trial Court Branch 158. Ella somete plea bargaining proposal del Campo de Moro National Liberation Front o MNLF. That the judge will approve the plea bargaining agreement. This would result in the release of maybe 130 accused early next year. Relatado con este plano del gobierno local que apela na Supreme Court o Court of Appeals, si dali el juez con el apelo del mag-akusado. We wanted to file a case to prohibit the judge from considering or taking into account this plea bargaining agreement. Y asegura el gobierno local que hay hace manera para ay quedar responsable el mga rebelde y causa grande destrozo y miedo na lugar cerca un mes. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Maggahin og usa ka lugar ang Bureau of Fire Protection sa Bacolod City diin makapamaligya og pabuto ang mga retailer nga gitugutan na sa Labor Department nga makapagpadayon sa ilang operasyon luyo sa gipagula nga work stoppage order sa maong departamento sa gobyerno. Aniya ang report nila Lane Moreno.
Magabutang sa isa ka lugar ang Bureau of Fire Protection sa mga magabaligya sang palupok sa Bacolod City. Ini para sa mga retailer kag manufacturer nga pagapasugtan sang dole pagkatapos ipaidalom sa training kag makapasar sa mga requirements sang ahensya. Suno sa BFP Bacolod, ibutang nila ang balaligyaan sang palupok malayo sa mga buildings kag matawo nga lugar. Magapagwa man sila sa mga patakaran nga dapat sundon sa mga nagabaligya. The malls, the stores, and the like are prohibited to display firecrackers or other pyrotechnic device. And the electric heater or portable or other form of source of heat are also strictly prohibited in the display center. Hugot man na ginadumilian ang pagpanigarilyo sang 15 metros sa mga balaligyaan. Required ang sinuman nga magabaligya sang isa ka balde nga tubig, ang sinuman nga madakpan nga nagabaligya sa gwa sang ginbutang nga lugar magabayad sang 1,000 hasta 5,000 pesos kag posible nga pagkabilanggo. Ginapangabayad tagid gani ang ato mong pumuluyo. Akon mag-fire sila or palupok sila sang mga pyrotechnics or other firecrackers, it should be done in an open area. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Bacolod City. Aron masulbad ang insurgency problem sa Samar, usa ka Provincial Peace and Order Council meeting ang pagahimuon nga pagatambungan sa mga local chief executive sa maong probinsya. Ang balita ihatod kanato ni Jeneline Gakit. Istoryahan ng katitirok kan Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police nga nan lokal nga opisyalhan Samar an insurgency problem ha probinsya. Hagin buhat nga Provincial Peace and Order Council meeting nga Katbalogan Samar, ginaabi-abi ni Samar Governor Sharian Tan de los Santos ang mga local chief executives nga isumatan ira na agian nga problema kasumpayan gin kuno-kuno nga mga illegal activities ang mga rebelde nga grupo para matagan hin solusyon. Sumala gobernador, gintagan niya yung direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte nga makapag-istorya ang mga New People's Army o NPA para may sabtan kung ano ang karuyag inipaabot ha gobyerno. Kauman makipag-istorya, in magahatag liwati Governor de los Santos ang iya rekomendasyon. Mahimuluat kita yung recommendation, resolution, or recommendation nga to ha national government. Ongoing man yan ang peace talk. So that's why nagkamayada kita consultation. It's more on consultation ini with the military. Samtang sumalakan EFP CENTCOM Commander Lieutenant General Raul del Rosario, humana nila kaistoryahan mga lokal nga opisyal ang Eastern and Western Samar. Sunod nga si Mana, ina-schedule liwat ang mga ini para kumadtuhan Northern Samar. Gusto nga nating mapil kung ano talaga ang level ng security dito at na-address ba ng ating military at saka ng ating government agencies. Pero I'm quite positive din na kahit hindi nag-raise ng problema yung iba, nakikinig sila at alam nila na yung ibang solusyon na na-present ay maaaring applicable sa kanila. Ginaabi-abi liwat ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang mga opisyal nga tanan nga bungtuhit Samar nga maghatag kan ira mga plano nga makakabulig ka ira lugar nga maihan lang nga may problema han instorhin siya. Jeneline Gakit, UNTV Notisyangan Bulig, Tacloban, Leyte. O kanang ginatibukan sa itong mga balitang promdi karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik niya sa kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cozare. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang sports. Kasama pa rin si Rina Villamor Camera. Hi, Rina. Hi, Angel. Good morning. Ikaw ba mahilig ka sa mga cheer dance competition o kaya ay cheerleading competition? Of course, nung high school high school sumasali days. tayo dyan sa Kanong College. Oo, pero alam niyo ba kung saan nag-originate itong cheer dance na ito? Nako, saan ba yan, Rin? Ito ay nag-originate sa Varsity of Minnesota noong November to 1898 at ang unang cheer dance ay itinatag ni Johnny Campbell. Itong cheer dance na ito kung saan 6 na lalaki yung kanyang kasama dito at yung unang cheer nga na imbento nila ay yung boom
Sisra. Ang tawag pa nila, Boom Sisra, yun yung kanilang cheer noon na ginagamit nila sa isang game sa football team. Hindi ito nagsimula sa basketball, kundi ito ay nagsimula sa mga football competitions. Ang tawag pa nila dun sa kanilang leader, ngayon kasi coach na o kaya ay team captain. Noon dati ang tawag nila ay yell leader. Yell. Yell leader, parang taga-sigaw. Yell. Yell leader. Yes, so taga-sigaw. Galing Meron din kami yell leader eh. Sino? Ano sa amin, pag yung kubaw, Rosario. Barker yun. Pero feeling ko rin na tungkol sa cheerleading ay ibabalita mo sa amin. Oo, kasi nga pasok na ito para sa Olympic. Oo. Kaya ito, Muay Thai at cheerleading nakatanggap ng provisional recognition mula sa International Olympic Committee o IOC. Dahil dito, $25,000 na pondo kada taon ang ibibigay para sa mga programa nito, kasama na ang pagbuo ng mga atleta at anti-doping. Ang provisional recognition ay tatagal ng 3 taon at pagkatapos nito ay maaari nang i-apply ang dalawang sports upang maging opisyal na parte ng Olympic Games. Ang Muay Thai ay isang organisasyon na may 135 national federations, kung saan 6 na po dito ang parte na ng National Olympic Committee. Samantala, ang ICU International Cheer Union ay meron namang 100 national federations at 4.5 million na atletang kasapi. Pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo, isa sa mga abangan ay sagupaan ng MMDA Black Wolves kontra NHA Builders. Narito ang hatol na balita ni Bernard Dadis. Nadakaw yung bola, leak out. May traffic. Ito na Testigan 3-on-3 basketball. No long pass. Yes! Asahan na ang umatikabong aksyon sa pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa linggo na gaganapin sa University of Makati Gymnasium. Sa Game 2, alas 3:30 ng hapon, magtutuos ang bangis ng MMDA Black Wolves at ang tibay ng NHA Builders. Kapwa kilala ang dalawang koponan sa run and gun plays. Sa ngayon, parehong may 3-3 win-loss record ang MMDA at NHA. Aminado ang Black Wolves na marami pa silang kailangang i-improve upang maging handa sa mga sasagupaing mas malalakas na koponan. Marami. Unang-una, execution ng plays, gel ng team. Marami kailangan i-improve. Kaya pa. Hindi naman kami tumitigil mag-improve eh. Every season naman kailangan mag-improve ko. Huling nagbakbakan ng Black Wolves at NHA Builders sa Battle for Third noong nakaraang season kung saan tinalo ng MMDA ang NHA sa score na 77-72. Sa mga fans ng MMDA Black Wolves, maraming salamat sa inyong suporta. Kung saan na kayo magsawang sumuporta sa amin, tsaka sa UNTV Cup. Sana suportahan nyo kami, lalo na itong UNTV. It's a very nice league, tsaka exciting ang mga games dito. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Angel at June, meron na lamang tayong 8 remaining teams na pasok dito sa ating second round of eliminations. Andiyan ang mga kupunan ng Malacanang, BFP, AFP, MMDA. Para sa ating Group B naman ng BOC, Judiciary, PNP at NHA. At this coming December 11, magkita-kita po tayo sa University of Makati Gymnasium, kung saan ang ating first game ay paninimula ng BFP Firefighters kontra Judiciary Magis. Second game naman ng MMDA Black Wolves kontra sa NHA Builders. At third game, ang defending champs na AFP Cavaliers kontra sa PNP Responders. Yan muna ang latest sa sports. Back to you, Angel. Rina. Yung bang yung sa second round elimination ba ay back to zero lahat? Hindi, carry over natin yung ating standings doon. Okay. So nag-goodbye na sa ating Ombudsman, Senate, GSIS, HOR at yung DOJ. Ako naman may curious akong malaman kasi we all know naman nakikita natin yung mga team standings ng ating mga kasama dyan sa UNTV Cup. Pero Rina, ikaw lagi ka nandoon kung saan sila naglalaro. No? Sino yung mga pinaka-crowd favorite naman? Maraming crowd favorite. Alam mo, lahat ng kupunan natin na sa crowd favorite dito dahil lahat talaga may mga sumusuporta sa kanila, especially yung mga beneficiaries natin. Nakikita natin na nanonood sa kanila. Pero ang pinaka-improve dito, yung kupunan ng BOC. Yung BOC talaga. Tapos meron din tayong Malacanang. Malaki din yung improvement nila kumpara nung last season.
Wow. So, mga dapat nating abangan yan dahil exciting games ngayong second round of elimination games. That's right. O siya, sige. Maraming salamat sa iyo, Rina. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga po ng Huwebes, December 8, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzad. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.